Mapagpalang araw mga ka-nurse, nandito na naman tayo para magtalakay ng paksang kalusugan tungkol sa pag-aalaga ng mga nagdadalang tao o nagbubuntis. At ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa matinding pagsusuka o ito ay tinatawag sa amin na hyperemesis gravidarum or minsan ito din ay tinatawag na morning sickness pero mas malalang morning sickness. Ang hyperemesis gravidarum as an overview, ito ay ginagamit na medical term para sa mga nagbubuntis na mayroong nararanasan na matinding pagduduwal or pagsusuka. Ang hyperemesis gravidarum ay maaaring magkaroon ng matinding pagsusuka mas higit pa sa 3 beses sa loob ng isang araw. So can you imagine that? Mula nang magbuntis siya sa first trimester hanggang, kasi pwede itong tumagal hanggang sa siya ay manganganak na, at nagsusuka siya sa araw-araw ng matindi. So 'di ba, hindi 'yun komportable para sa kanila. Although medyo hassle nga ito, meron namang mga pupwedeng gawin para maiwasan ang pagtindi ng pagsusuka. So tara, pag-usapan natin ang mas higit pa sa kaalaman tungkol sa hyperemesis gravidarum. So sabi nga natin na ang hyperemesis gravidarum ay matinding pagduduwal or pagsusuka habang nagbubuntis. Maaari itong humantong sa pagbaba ng timbang dahil maaari din siyang magkaroon ng dehydration. So yun nga, sabi natin, 'di ba, ang hyperemesis gravidarum ay tinatawag din na matinding morning sickness. So ngayon, paghambingin natin ang hyperemesis gravidarum at ang morning sickness. So actually, sa tindi, hyperemesis gravidarum, mas matindi siya sa morning sickness. So nagduduwal din naman kapag may morning sickness, pero yung hyperemesis gravidarum, ito ay mas matinding pagduduwal. Ang morning sickness, karaniwan itong nararanasan. Halos nasa 80% ng nagdadalang tao ay nagkakaroon o nakakaranas ng morning sickness. While ang hyperemesis gravidarum, yung matindi, approximately nasa 3% lang ang nakakaranas nito. So yung morning sickness, usual na nararanasan, at ang hyperemesis gravidarum, hindi masyadong nararanasan. Ang morning sickness ay hindi hahantong sa pagbaba ng timbang o pagkakaroon ng dehydration. Pero ang hyperemesis gravidarum, maaari siyang maging dehydrated at maaari siyang magkaroon ng loss of weight. Actually, ang morning sickness ay nangyayari kapag nasa first trimester, yung unang trimester ng pagbubuntis. Pero ang hyperemesis gravidarum, sa kasamaang katotohanan, ito ay maaaring mag-umpisa sa first trimester, pero pwede itong tumagal ng weeks, months, at ang iba ay nararanasan nila ito hanggang sa sila ay manganganak. So meron nga yung mga sintomas nito, no? So yun yung talagang typical na sintomas, yung nagsusuka talaga siya. Nag-uumpisa ito sa 6 weeks sisimula ng 6 weeks ng pagbubuntis, mararanasan na ang hyperemesis gravidarum, at maaari itong tumagal ng linggo, ng buwan, ng months, so hanggang sa maaari ng kung kailan manganganak na siya, nararanasan pa rin niya yung matinding pagsusuka at pagduduwal na yon. So magkakaroon siya ng panghihina, at ito ay makakapigil sa nagdadalang tao na makagawa pa ng ibang mga gawain, yung usual na mga ginagawa niya. So alamin natin, ano nga ba yung karaniwan? So syempre ito ay typical na mayroong pagsusuka ng matindi, no? So ano pa yung mga karaniwan na mararanasan nila or yung senyales? So yung matinding pagduduwal, nararanasan nila yan. Yung pagsusuka nila ng more than 3 times, na-identify na natin yan kanina. Yung magkakaroon sila ng loss of weight, pwede rin silang magkaroon ng dehydration, so nakakaramdam na rin sila ng panghihina, or nagkakaroon na rin sila ng pagkahilo, tapos yung nararanasan nilang pag-ihi, mas konti than the normal na amount ng pag-ihi nila, and then nakakaramdam na sila ng sobrang pagod. Madali na silang nagkakaroon ng pagkahapo, and then sumasakit yung kanilang ulo. Aside pa dito, meron pa rin silang posibleng maranasan or magkaroon ng ganitong sintomas, although hindi ito kasing common nung mga na-mention natin earlier. So ano yung posibleng mangyari? Low blood pressure,
Yan. And then, nagkakaroon sila ng tachycardia kasi tinatawag sa amin yun. So, mabilis ang tibok ng puso. Nagkakaroon ng dehydration nga, di ba? So, yung panunuyo ng balat nila, nagkakaroon na sila ng dry skin, and nagkakaroon sila ng parang pagkalito. Dahil kapag bumababa na, meron ng mga problem sa electrolytes, sa fluid sa katawan, na apektuhan din nito yung kanilang ability to think. Tapos, nagkakaroon din ng paninilaw na ng kanilang mga skin. So ano nga ba ang sanhi bakit nagkakaroon ng hyperemesis gravidarum or matinding pagsusuka at pagduduwal? Ito ay ina-associate, actually hindi pa alam ang totoong dahilan nito, it's still unknown. Pero meron according sa mga pag-aaral na kinukonclude nila na ito ay associated na maaaring may kadahilanan yung pagkakaroon ng mataas na HCG o yung tinatawag sa human chorionic gonadotropin. Yun yung na tumataas level ng HCG kapag ka nagbubuntis at saka yung estrogen. So napapansin nila na yung pagtaas ng mga hormones na to, yun din yung ina-associate nila na kaya ito nagkakaroon ng matinding pagduduwal at pagsusuka. So, sino ba ang mga posible na high risk magkaroon ng hyperemesis gravidarum? So, ang usually na posibleng magkaroon nito ay yung mga first time na magiging mommy, yung first time na nagpagbubuntis, yung may history na dating nagkaroon, yung dati nila, for example, na pagdadalang tao, meron na silang HG or yung hyperemesis gravidarum, posible rin silang magkaroon. Yung family history, kung meron yung nanay mo or yung yung family mo, meron din silang na-experience na ganito, posible ka rin magkaroon nun. Or kapag ka nagkaroon ng multiple yung pinagbubuntis, kung twins, triplet, quadruplet, yan, mas high risk din sila. At saka yung sinasabing pagkakaroon ng gestational thromboplastic disease. So, ito ay isang sakit na pwedeng makatrigger na magkaroon ng hyperemesis gravidarum. So, ano nga ba ang mga posibleng komplikasyon naman na mangyari kung nagkakaroon ng palagiang pagsusuka or paggalagiang pagduduwal yung ating mga preggy mom? So, posible na bumaba nga yung timbang nila, magkaroon sila ng malnutrition. Kasi yung kinakain nila, sinusuka lang din nila. So, walang na-absorb na nutrients sa loob ng katawan nila, kaya posible silang maging malnourished. Then, posible silang manganak ng mas maaga, yung preterm labor. Okay? Yung mga 8 months pa lang, 7 months pa lang, yon nagkakaroon na sila ng preterm delivery. At syempre, isa sa maaaring maging komplikasyon, yung ipinagbubuntis ay mababa ang birth weight niya, low birth weight, dahil nga hindi na-absorb ng mommy yung mga nutrients, dahil nga yung pagkain niya tinotro up lang din niya. So, ang tendency yung mga baby or yung mga sanggol na ipinanganak na merong ganitong condition ang kanilang mga mommy, yon mga mabababa yung timbang nila. At posible rin na yung magkaroon sila ng bleeding or pagdurugo ng lalamunan kasi yung frequent na pagsusuka nila, frequent na pagduduwal nila, it's an acid na galing dito, so throw up sila ng throw up, nagagasgas yung lalamunan kaya nagkakaroon ng pagdurugo. So, papaano ba malalaman or papaano masusuri kung talagang meron siyang hyperemesis gravidarum, kung ito ba ay normal morning sickness lang or hindi, aside sa comparison natin kanina? So, ano ang mga gagawin ng pagsusuri? Magkakaroon ng physical examination, i-check yung katawan, magkakaroon ng interview or history taking, paano nararanasan, kailan nararanasan, at maaari ding mag-require ng pagsusuri ng dugo ang inyong doktor para makita kung meron bang dehydration na, may kakulangan na ba ng mga electrolytes na nangyayari, and then pwede rin magkaroon ng ultrasound. Saka, pwede din siyang i-test for gastrointestinal, baka meron na siyang sakit sa tiyan, sakit sa bituka, bakit palagi siyang nagduduwal. So, yung mga ito, pwedeng makapagpa-confirm kung talagang ito ba ay HG or iba pang klaseng sakit. So, paano ito ginagamot? Okay, ang paggagamot nito ay base, nakatuon sa paggamot sa mga sintomas na nararanasan. Kung nagsusuka, ano yung mga gamot sa pagsusuka, kung nahihilo, anong gamot sa hilo, yung mga ganon. So, usually, kapag mild lang naman ang mga sintomas na nararamdaman, pwede itong magkaroon ng home remedies lang. So, ibig sabihin sa bahay, tapos dun lang siya i-manage. So, lifestyle change. Kailangan magkaroon ng
mga gawain para hindi maka-trigger yung pagsusuka niya. Yung baka may naaamoy siya, lalo siyang magsusuka, and then ina-advise din yung pag-drink ng tea or ng ginger tea or yung pag-chew din ng ginger. Then sa dietary changes naman, pwede din tayong magkaroon ng advice for small frequent feeding. So yung kakain siya frequently pero small portion lang para hindi siya ma-bloated or hindi siya masyadong mabusog, para hindi siya palaging magsuka ng marami. Pwede din nating i-advise ang mga nagdadalang tao na merong ganitong kondisyon na mag-eat ng crackers, yung toast, toasted bread, yung mga potatoes, pwede din naman siyang magkanin. Yun nga, sabi natin, small frequent feeding lang din. Tapos yun, iwasan yung mga nakaka-trigger, no? Sabi nga, merong pag-aaral na yung masyadong matabang mga pagkain ay mamantikilya ay nakaka-trigger ng pagsuka. So, hanggat maaari, iwasan na lang din yon. And then, yung mga maaanghang din na pagkain. Merong mga gamot na pwedeng i-take for anti-nausea or anti-vomiting, yung anti-hilo at anti-suka, pagsusuka. So, yan yung mga nabibili din over-the-counter drug. Ito yung pyridoxine, vitamin B6 at doxylamine or Unisom. Ito yung pangkaraniwan. At yung maaari na yung doktora or yung provider mo ay maaaring mag-advise din ng antihistamine tulad ng diphenhydramine. At be careful lang, sabi talaga na don't try any medication na hindi ninyo ikinukonsulta sa inyong OB-GYN. So yun, avoid trigger. Ito yung pwede pang gawin. Kung ayaw niya yung amoy ng pabango, yung pagsakay sa kotse, so yun. Wag na natin siyang i-force na gawin yung mga bagay na yun para mas ma-relax siya at hindi siya magsuka ng magsuka. So naman, kung sobra-sobra na yung pagsusuka at halos umabot na ikaw ay ma-dehydrate, so pwede yung mga may irereseta definitely yung mga OB-GYN doctors nyo para mas makatulong sa inyo. Mayroong mga ilang diresetang mga gamot, yung mga nirereseta para mabawasan yung pagsusuka or mag-stop yung pagsusuka. Ito nga yung doxylamine at vitamin B6 na tinatawag. So, malalakas na gamot ang mga ito. Nirereseta lang din itong mga gamot na ito pag dual, yung promethazine at metoclopramide. Nakakatulong po ito. At saka yung ondansetron ay isa pang gamot na nakakatulong sa pagduduwal at pagsusuka. Ang ilan sa mga ito ay makukuha or maaaring i-prescribe through IV. So, ibig sabihin, maaaring i-confine yung mommy kung talagang grabe na yung pagsusuka at dun siya bibigyan ng gamot na ito, i-incorporate dun sa dextrose or ipupush through IV. Or maaari din na i-injection ito or ilagay sa suppository, pwede rin. So, yun po pwede ding magbigay ng intravenous fluid, yung mga electrolytes kasi na isusuka or yung nagkakaroon ng imbalance. So, para maging maayos, ma-normalize yun, lalagyan siya ng dextrose or IV fluids. Or kapag talaga hindi talaga maganda ang sitwasyon, maaari siyang ilagyan ng nasogastric tube or pakainin siya sa pamamagitan ng NGT or via tube. Doon padadaanin yung pagkain niya. Yung mga NTP, yung may makikita kayo na nakakabit dito, tapos may tube, tapos nandoon nilalagay yung pagkain. So, maaaring gawin din yung ganong kaparaanan. So, gagawin yun hanggang sa mawala or hanggang sa maging okay siya. Maaari bang mawala ang hyperemesis gravidarum? Oo nga, may iba na linggo lang, weeks lang, or buwan yung iba, yon. So, depende, pwede naman siya talagang mawala. Ang tanong, maaari bang iwasan ang hyperemesis gravidarum? Meron ka bang kailangan gawin para hindi ka magkaroon nito? Unfortunately, hindi ito maiiwasan. Dahil nga, it's a system. Pwede itong through history, through family history. Kaya naman walang dapat gawin kundi paghandaan, pagplanuhan, at ikonsulta sa doktor kung ano ang mga dapat na gawin. Paano ito nakaka-apekto dun sa fetus na ipinagdadalang tao? So, yun nga, yung development niya hindi magiging full kasi nga yung nutrients, maaari siyang magkaroon ng kakulangan sa mga nutrients na dapat nare-receive niya through the mother. So, pwedeng magkaroon ng problema yung mga bata aside sa mababa yung timbang niya. At pwede siyang maging preterm baby. High risk itong kinukonsider na isang pagbubuntis kasi nga
hindi maganda ang epekto nito sa bata at saka sa nanay habang siya ay nagbubuntis. At ang mga senyales na kailangan nyo ng agaran talaga na pumunta kayo sa manggagamot ninyo, sa inyong OB-GYN, tawagan kaagad sila kapag na-experience ninyo ang mga ito. Yung magkaroon ng pagdudulwal halos sa buong maghapon na. Yung mahigit sa 3, di ba sabi nga natin, pero kung ilang beses na sa loob, sa araw-araw na nangyayari, iba yung sa maghapon pero yung pag sa susunod na araw, araw-araw na ganito yung nararanasan, yun, hindi rin yun maganda. Kailangan tong ipagbigay alam. Yung pagbawas ng timbang, kaya dapat make sure na namomonitor yung weight nung mami or nung nagdadalang tao para malaman niya kung bumababa ba, normal pa ba, or hindi. And then, kapag nakakaranas na ng pagkahilo, panglalata or panghihina na may halo ng pagkalito, hindi na po maganda yon. So, ibig sabihin, baka nagkakaroon ng severe dehydration na siya. Tapos, lalo na kung hindi siya na umiihi ng normal, sobrang konti, or yung kulay ng ihi niya ay dark. So, yun lamang po mga ka-nurse. Sana ay nakatulong ang impormasyon na mga naibigay sa inyo ngayon at nawa itong video na ito ay magamit pa ng iba. So, keep on sharing this information. Yun lang po. Salamat sa inyong pakikinig at nawa ay kayo pagpalain. God bless all. Bye mga ka-nurse!